katapusan na ni FLM o Norman Mangusig, dumating na. Naku po. Magandang araw sa inyong lahat mga banateros. Welcome back sa ating channel, Banat by 360. Alam nyo, itong mga nakaraang araw, sunod-sunod nating nakikita sa ating mga feed yung video ni Pacquiao na nagre-react siya doon sa sinabi ni FLM. Diba? Halos lahat tayo napanood yung interview ni Makagago kay Manny Pacquiao. Sobrang init. Bihira nating makitang ganito kaseryoso at kagigil si Pacman. Sanay tayo, nakangiti yan, kahit bugbog na sa ring yan. Pero this time, iba. Galit ang pambansang kamao dahil sa mabibigat na paratang at kabastusan ni Norman Mangusin. O itong si Kulaong. Naku po, Kulaong. Yari ka. Panoorin natin ng video at reaksyonan po natin ito. At meron din tayong mapupulot na mga aral dito na maa-apply natin sa ating buhay. Ito po panoorin natin. Besides that, Millions po nakapanood. Tsaka may malis, boss. Ayun kay Mami, di pala po may ayaw ko na lang po i-play, baka po Ano sabi niya? Play mo na lang, idol. Play mo na lang. Play mo na kasi. Yung pangalawang link, idol, nandiyan. Oh, Okay ayan. lang ba yan? Sige, ano sabi niya? Ang sabi niya. Sige na. Sige, wag. Ano lang to, play nyo na lang po kasi nakakahiya, nakakaano. Doon pa lang sa bloodline ko sa ina ko, royal blood na ho ako. Naku. Okay? So, kay Mangusin kay Marcos ako, royal blood pa rin ho ako sa nanay ko. Oo. Condonia at royal blood si Aling Redy, bakit mukhang baluga? Sagot! Bakit yung nanay ni Pacquiao mas masahol pa sa baluga? Sagot! Yun lang yun. Ano? Man. Layo ako, baka masikwat ko. Sagot! Baka basta pa ko ni Boss Manny dito. Wala ka pala may sagot. Gonggong. May talent ito si Makagago Alam mo, Makagago may talent kang mang asar at saka mang gatong Tama yung ginagawa mo. Kasi tama naman din talaga na dapat makita ni Pacman itong mga video ni Mangusin nang matapos na itong taong Kulaong na ito. Pero alam mo, diyan ka na lang Makagago sa mga ganyang style mo. Huwag ka nang papasok sa politika. Kasi pagdating sa politika, wala kang alam. Diba? Medyo bobo ka pagdating sa politika. Kaya mas maganda, ganito na lang mga content mo. Anyway, mukhang nagtapos naman na ata yung pagpapala sa iyo ng boss mo sa politika diba? So dito ka na lang mag-concentrate. Ayan, tuloy natin. Ayan po yung sinabi niya, kaya po ito si attorney, together with Mark, kaya po kami nagka-connect. Kasi po, Actually, boss, ang message ako. opo, kasi mainit po to sa internet, Boss Manny. Medyo... Mainit po. Siyempre, Kinonect niya po ako, tapos nag-usap po kami. Kasi naalala ko yung sinabi mo noon. Gago Okay lang kung ikaw. Pero wag na. Kilala ba niya ako? Kung okay lang. Tanong ko siya, kilala ba niya ako? Yari ka dito. Patay ka. Balo. Kasi katulad mo na yan, Sin. Sobra na yan Hindi na. Nag-message ako sa kanya, boss. Sabi ko, boss, ako yung mga, medyo ayoko yung sinabi niya. Una pa lang yung 30 million, tapos... Pangit yun. Bakit din nadamay yung... Mami, di ba na? Yung 30 million na kesyo parang may utang pa daw si Pacquiao sa kanyang 30 million. Ay nako, Kulaong, Norman Mangusing, kung ano-anong pinagsasabi mo. Ganyan din po siya sa nanay ko, kaya po kinasuhan din siya ng nanay ko. Dinamay nanay ko po. Lahat yun. Parinig mo kay boss yung mga pinagsasabi niya sa... Hindi, wag na. Okay na yun. Nakahiya naman. Pero kasi ganun po siya. Sa akin, okay lang kasi influencer versus influencer. Pero bakit pati si Boss Manny, dadaya mo sa katangahan Kasi mo? maganda yun, mabigat yun. Bakit kilala ba niya si Sin? Exactly. Hindi niya kilala. Baliw ka nga talaga. Ayan, pag pinatulan ka ni Boss Manny, andyan yung maraming abogado yan, si Boss Manny. Nako. Pero yan, pagka ikaw ay pinatulan yan, Pero, kaso... Ayun. Nag-usap na Napafile ng kaso si Norman Mangusing. Yari ka ngayon. Kala mo Hindi, akala mo kasi wala ko bahala, Boss Binigay ko Manny. na sa kanya yung requirements na hiningi ko. Ibabalik ko lang po sa kanya. Nag-umpisa na kami, boss, actually. Sige, pailan natin ang kaso. Ayun. Nako. Very good, Norman. Nagdagdag ka na naman. Tatlo lawyer niya yan. Madami ako. Siyempre, Manny pa. Pailan natin ang kaso. Tingnan ko kung ano to. Oo, kasi- Tapos pag nakulong, dadalawin ko siya sa kulungan. Nako. Pwede yun. Pinapapit ko na ba yung tulong mo? Kasi pinapapit Ayaw niyo na po siya tulungan. Tutulungan ko nga pa. Ipapalagay ko sa hospital.
Di, baka yung tulong ni Boss Manny sa PAC, baka sakaling mabago yung takbo ng utak mo. Ako personally, yung sa'yo okay lang kasi naalala ko dati sabi mo okay lang yung lahat ng punch sa'yo eh. Pero pagka si Mami Dina, family na Hindi, lahat. ano na yun, ibang bagay Foul na yun eh. Foul na yun, sobra na yun. Yung Christian lang ako. Swerte lang sila. Kaso na muna to. Yes, boss, yes, boss. Kaso, Ano, seryosohin mo yan. Oo, talaga. Kasi kung hindi, Kinuha ko na nga sa kanya lahat ng yung kailangan. tapang nito, bunganga nito, tahiin ko pa to. Kalingkingan ko lang yung tapang yan eh. oo naman, chef. Kasi ano yan, Sagot ka dito, boy. dahil lang. Tama yun. Ako ay feel sad kasi naalala ko yung sinabi Siyempre, niya before. ako nagkukontrol din ako. Doon narinig ko yung pati mama ko. Gaganyanin yan. Hanggat at as much as possible, makontrol ko sarili ko. Kung hindi, Delikado na ata. pag pamilya ko nang masangkot, tandaan mo yan. Ipakita mo sa kanya ito, huwag mong paabutin na sukdulan na magagalit talaga ako. Kasi pag nagalit ako, nangala ka sa akin, hindi mo pa ako kilalang lubusan. Pasalamat ka, naging Christian lang ako. Yaon, buti naman kasi grabe yung panggagatong ni Makagago. Pero buti na lang din at ganun ang response ni Manny Pacquiao. Binago ng Panginoon. Kung hindi, Bali yun nga. ipakita mo sa kanya. So, ayan po Ayan po yung video na kung saan nag-react si Pacquiao doon sa mga pinagsasabi ni Mang Husin, di ba? Actually, hindi naman siya masyadong nagalit doon sa 30 million kunong utang ni Pacquiao sa kanya na sinasabi ni FLM, di ba? Mas nagalit po siya pag dito sa issue nung binastos yung kanyang nanay. Pero teka lang, bago tayo kumampi, bago tayo tuluyang manghusga kung sino ang tama o mali, hindi ito ang punto ng video natin. Ang punto ng video natin, kung ano yung mga lesson na pwede nating mapulot bilang ordinaryong Pilipino at nasa social media rin. Ano na nga ba ang mapupulot nating aral dito? Kasi para sa akin, hindi lang ito showbiz, chika. Kung doon lang ang ating discussion, napakababaw. Okay? Iyan ay problema ho ni Pacquiao at ni Norman Mangusing. Pero lagi natin nung iisipin, yung ano naman yung matututunan natin. 'Di ba? Bilang mga Pilipino, bilang netizen, ano ba yung ating matututunan? Ito ay may mga leksyon sa buhay na kailangan nating malaman. Lalo na sa panahon ngayon na ang bibilis na mga daliri natin sa Facebook, mas mabilis pa kaysa sa ating puso at isip. 'Di ba? Minsan, mas mabilis ang daliri bago tayo mag-isip eh. Kaya, kaya pakiusap, kumuha kayo ng kape. Kuha kayo ng kape. Ako, tubig lang muna ako. Dami ko ng kape. Maupo ng maayos at pag-usapan natin to. Himayin natin ang 10 matitinding lesson na pwede nating makuha sa issue na to. Tara, banata na natin. Una sa lahat, ito yung lesson number 1. Ang salita ay may bigat o accountability. Tama naman sila na sinasabi nila there's such thing as freedom of speech. But freedom of speech, meron yan hangganan. Di ba? Number 1 mga banateros, pananagutan. Sabi nga, maaari mong gawin lahat, maaari mong sabihin lahat, pero may consequence ang lahat ng iyong sasabihin at gagawin. Akala kasi ng marami, dahil nasa harap lang tayo ng cellphone at naka-free data, pwede na nating sabihin lahat ng gusto natin. Hindi porket walang pulis sa tabi mo, habang nagtatype ka, ilusot ka na. Ito, real talk Diba sa mga lugar natin, uso ang marites. Alam niyo yan. Sa kapitbahay natin. Yung kapitbahay mo nagkakalat ng kwento na kesyo si Aling Mirna ay may kabit, di ba? Tapos hindi naman pala totoo. Ano nangyayari? Di ba nauuwi sa away? Ang masama pa nga niyan, minsan hindi lang siraan o away lang. Nagkakasakitan pa. Nagkakasiraan pa ng gamit, di ba? O minsan, meron pa talagang malalang pangyayari. Di ba? Nagkakasiraan ng pamilya yan. Lalo na magkakapit bahay. Minsan, umaabot pa sa barangay hearing dahil sa kasong oral defamation. Ganon din dito. Ang salita parang balayan. Kapag binitawan mo na, hindi mo na pwedeng bawiin ang pinsalang nagawa nito. Tandaan yan. Pag ikaw nagsalita, parang bala yan. Tatama yan. Kung naispatan mo dun sa ulo, di kaya sa puso,
delicates ang labas mo, di ba? Sabi nga, isip muna bago post. Sabi, be careful with your words. Once they are said, they can be only forgiven, not forgotten. Ibig sabihin, hindi na makakalimutan yan. Pare, pag masama ang loob mo, o kaya meron kang gustong kasi may nakaalitan ka. Tapos magpaparinig ka ngayon sa social media. Magbibitaw ka ngayon ng mga kung ano-ano. Tandaan mo, hindi mo na pwedeng bawiin yan. Once nandyan na sa social media yan, patay ka. Ma-screenshot na yan. Mabilis mag-screenshot ang mga kalaban. Yeah? Mabilis ho yan. Sabi nga ang apology, hindi niya nabubura ang nagawa niyang damage sa reputasyon ng isang tao. Lesson number 2, may hangganan ng pasyensya o merong boundaries, sabi. Kaya nga kahit sa sports, di ba? Meron tayong tinatawag na sa boxing. Yeah? Pacquiao naman pinag-uusapan natin. May tayo, yung below the belt. Di ba? May ganun. Yeah? Lahat tayo may limit. Si Manny Pacquiao, kilala natin yan. Mahinahon, mapagbigay. Alam naman natin, mapapansin mo yan, siya ay very patient man. Pero nung pamilya na at dangal ang tinira, nakita nyo naman at pumalag na. Kahit gaano tayo kahirap sa trabaho, kahit anong mura mula sa boss natin, tinitiis natin niya para sa pamilya. Pero subukan mong bastusin ang anak, asawa o magulang, aba, ibang usapan na yan. Yung pinakamabait na tao, nagiging demonyo yan kapag sagad na sagad na. Huwag nating abusuhin ng kabaitan ng iba. Sabi nga beware the fury of a patient man. Sabi ni John Dryden. Isa pong poet po yan. Ulitin ko beware the fury of a patient man. Ang tao daw na may pasensya, tatay-tahimik lang yan. Pero pag sumabog yan, di ba? Yung mga tahi-tahimik, pag sumabog, matindi. Yan ang ating lesson number 2. Lesson number 3, kredibilidad versus kasikatan. Nako po, yung tinatawag nating discernment. Pangatlo at importante to huwag magpabulag sa views at followers. Nako, daming ganyan. Bumabanat, nambubuli, ng totrol dahil sa views at followers. Dahil lang viral ang isang tao o milyon ng followers, hindi ibig sabihin totoo ang sinasabi niyan. Real talk tayo Sa online shopping na lang Di ba ang daming nagpo-promote ng mga magic pampapayat o gamot sa lahat ng sakit? Naku po, ingat kayo dyan. Lalo na pag sikat na influencer ang nagsabi, ang daming bumibili kasi sikat yung nag-endorse Tapos malalaman mo, hindi pala FDA approved at delikado pala. Di ba maraming ganun delikado sa kidney. Ganun din sa balita. Hindi porket maingay ang lata may laman, di ba? Doon tayo sa may kredibilidad, hindi sa puro dalda. Popularity is not always right. And right is not always popular. Sabi ni Hunter, kilala niyo si Hunter? Si Howard Hunter. Ulitin ko popularity is not always right. And right is not always popular. Yun ang hindi porket popular ang isang tao, nagpapaniwala kagad tayo. O di kaya, para bagang sinasabi natin, hindi kasi sabi ni ganitong, marami nabubudol Sa totoo lang lalo na, pasensya na, pero sa TikTok, marami nabubudol Pag kami mga nakita ka influencer, na ito, favorite ko itong influencer, tapos nagbebenta na ng kung ano-ano. Feeling mo, totoo na yung sinabi. O ito ang pinakamabangong pabango dito. Tumatagal ng 10 araw na pabango. O dahil mukhang mabango yung nagpo-promote at saka siya isang maraming followers na influencer. Feeling mo, totoo na pagdating sa'yo. Wala pang 1 oras, ubus na yung amoy. Hindi mo na maamoy. Kasi nga, again, ingat tayo. Ingat tayo sa mga bagay na sinasabi lang sa social media dahil popular yung tao na nagsasabi. Ingat tayo dyan. Dapat maging mag-isip tayo ng pangalawa, pangatlo. Kung talaga bagang etong tao na ito ay nagsasabi ng totoo. Mag-research tayo. Di ba? Meron namang ChatGPT, may Gemini, may Google.
tanong natin, hanap pa tayo ng ibang mga review, user review na in-review ito. Kasi marami sa sa YouTube o di kaya sa TikTok, lalo na sa Facebook, na kung ano-anong mga lumalabas at porket yung nagsasabi napaka-popular o di kaya napakaraming followers pinaniniwalaan kaagad natin. Ingat tayo, dapat mag-isip tayo, di ba? Sabi nga yung sa mga sakit, halimbawa, di ba, pag ikaw nagpa-doktor ka, hihingi ka ng second opinion. Bakit? Kasi nga minsan, sorry to say may mga doktor din na mukhang pera gusto lang magbigay ng gamot pero hindi naman talaga para gamutin ka. Kaya lang kasi sila ay nakakakuha ng incentives doon sa pharmaceutical ng gamot na yun. Kaya nga tayo nangyayari ina-advise sa akin, kumuha tayo ng second and third opinion. Ganun din naman pagdating sa social media. Pag may nakita tayong parabagang totoo o parang may sinabi, tingin din tayo. Second and then third information bago natin sabihin o i-conclude na itong bagay na ito ay totoo o tama. Lesson number 4. Huwag maging enabler ng fake news. Responsibility, importante yan. Yan ang lesson number 4 natin. Tayo ang dapat mag-filter. Lalo na tayo mga nasa edad 30, 40, 50. Marami dito nanonood, ganyan ang edad. Tayo ang tinitingala ng mga kabataan sa pamilya natin, di ba? Kung tayo mismo, share ng balitang hindi sigurado, naku po, tayo ang nagpapalaki sa apoy. Yung mga health tips sa Facebook, group chat ng pamilya, naku po, yung tipong uminom ka ng pinakuluang butiki. Buti na lang hindi ako kumain at uminom ng pinakuluang butiki. Kasi may nakikita ako nung pagka, kasi asthmatic ako, lagi akong nauuspital, lagi akong nako-confine. Tapos may mga mababasa ka dyan, yung kumain ka ng butiki para mawala yung asthma mo, buti na lang talaga. Hindi ako naniwala. May mga ganun Ngayon, kung dati may mga pamahiin, ngayon napakaraming ganyan sa Facebook. Yung tipong uminom ka ng pinakuluang ganito at para gumaling yung sakit mong cancer. Ako po, naniniwala po ako sa magandang naidudulot naman ng mga herbal. Pero maganda pa rin, i-research po natin kung, bago tayo mag-share, sigurado ka ba? Maging responsable tayo. Huwag tayong share na share. Lalo na i-share pa natin sa mga lolo't lola natin. Ito, magandang gamot to. Kung kesa na magpa-doktor, aasa lang sa herbal. Meron nga akong isang napapanood palagi. Ayoko na lang banggitin. Pero, ang galing niya magsalita. Ang galing niya magpatawa. Noong una, akala ko pa nga doktor to Ewan ko kung doktor tong animal na to Pero, pag tagal-tagal, nung ni-research ko tong taon to, nagbebenta lang pala. Networking lang pala. Ang galing niya magpatawa, ang galing niya mag-advise pagdating sa mga gamot. Lahat na lang ng herbal, tinuturo niya. Yung pala nagbebenta lang ng gamot. Ingat kayo sa mga ganyan. Kasi minsan, alam mo ba, sakit ng ulo, tubig lang ang solusyon. Alam mo sa totoo lang, kahit ako naniwala ako dun Pag sumakit ang ulo mo, tubig lang ang solusyon. Inom ka lang na maraming tubig. Sa loob-loob ko. Ginawa ko naman yung bakit masakit pa rin ang ulo ko. Lalo na pag naririnig ko to. Di ba? Walang masama. Wala namang masama po na uminom ng tubig. Wala namang masamang mag-herbal ka. Mga gulay o kung ano-anong paman. Pero wag tayo kagad mag-share na, etong magaling magpagaling ng sakit. Tapos i-share pa natin sa mga matatanda. Ganito lang yun Ilagay nyo sa utak nyo. Pag mag-share kayo, especially sa mga health tips, isipin nyo kung yung lolo't lola nyo makakabasa niyan. O yung tatay ninyo na may sakit na makakabasa niyan. Di ba? Tas hindi naman pala kayo sure. Bakit nyo isi-share sa kanila? Sabi nga maganda itong kasabihan ito. A lie, ang kasinungalingan daw, a lie told once remains a lie. But a lie told 1,000 times becomes the truth. Ang kasinungalingan daw, pag isang beses mo lang sinabi, kasinungalingan yun. Mariretain na kasinungalingan. Pero pag pinaulit-ulit mo na yung kasinungalingan na yan, nagiging makatotohanan na yan.
So ano ibig sabihin? Kung hindi ka sigurado, huwag mo i-share. Kasi habang sinishare mo, paulit-ulit. Eh kung kasinungalingan pala yan, tas paulit-ulit tayo, shinare ko, shinare nito, shinare niya. Di magmumukha ng totoo kahit kasinungalingan lang pala. Kasi nga, nakita natin, isang YouTube nagsasabi ng ganire. Ito, particular na ho ito sa mga pagdating ho sa health tips. Kaya, dun tayo sa tunay na doktor, dun tayo sa may credibility. Huwag natin ipusta yung mga kalusugan natin dahil lang nakapanood tayo ng isang YouTube video. Huwag naman, maging responsable naman tayo bago natin itong i-share. Kahit nga ho sa mga mga business ek. Nakakita ko, napanood ko yung isang video ni Chinkitan eh. May ini-interview siya yung nanay na ang dami daw business advisor. Ang dami niyang binibigay na advice, at the same time ang dami niyang failures. Nung tinanong siya ni Chinkitan saan mo ba natutunan yung mga ang sagot niya, because of my failures. Kaya ituturo ko para hindi na makommit ng mistake yung iba. Tapos sabi niya nga kanino parang tinanong ito na paano mo ba masasabi na ang isang nagbibigay ng advice sa social media totoo o hindi? Anong sabi ng babae negosyante na ngayon napakarami ng jewelry shop? Sabi niya, una, titingnan ko, talagang i-research ko kung itong tao ba na nag-a-advise about financial matters o financial na issue, ano ba ang negosyo niya? Di ba? Ano ba yung kanyang na-accomplish? Kasi ba't ka nga naman makikinig sa isang tao na wala namang na-accomplish pagdating sa negosyo tapos nagbibigay ng mga business advice? Tama siya dun eh. Dapat kasi ganun tayo maging critical. Hindi tayo yung tanggap lang ng tanggap na nakikita natin. Tapos ang masama nga, yung i-share mo pa. Diba? Pag i-share mo nga, sabi nga, a lie told once remains a lie, but a lie told 1,000 times becomes the truth. Ibig sabihin, pag ilang beses share, magmumukha ng totoo. Kaya dapat maging responsibilidad natin na mag-research muna, siguraduhin totoo yun bago natin i-share. Huwag tayong share ng share. Lesson number 5. Ang importansya ng right of reply. Alam mo ito, napakaganda nito. Yung tinatawag na fairness. Ito yung pakinggan muna ang kabilang panig. Dito sa part na to, saludo ko kay ginawa ni Makagago. Although, pagdating sa politika talaga, sablayan sobra si Makagago kasi ewan ko nga ba't niya pinasok ang politika, siguro malaki talaga ang bayad sa kanya. Inamin naman niya, malaki yung bayad sa kanya, di ba? Pero tigil mo na yun kasi nasisira yung credibility mo, Makagago. Di ba? Mas maganda itong ginawa mo na to, na pinakinggan mo at hinarap mo si Manny Pacquiao, pinakinggan mo, kinuha mo yung side niya. Di ba? Sa buhay kasi, huwag kang maniniwala agad sa sumbong ng isa lang. Tandaan niyo yan. I've been in a group, not just the Mocha Girls. I have company, meron ako mga tauhan. Di ba? At the same time, tayo din pong nangungunat, gumagabay sa Banateros. I always listen to the other side of the story. When dealing with issues, pagdating sa mga, alam mo na, may nagsusumbong ng ganito, may nagsusumbong ng ganyan, hindi ako kagad nagiging judgmental na, si ganito kasi, dahil lang narinig mo yung isang side. Dapat, pakinggan mo yung kabila. Ganon din tayo dapat pagdating sa ating pamumuhay. Huwag lang tayo makinig sa iisang side. Kasi minsan may mga kaibigan talaga tayo na, alam mo yun, ginagaslight ka o di kaya yung para bagang pinapaapoy ka talaga, tipong ka, binubuyo ka, para pikunin ka, nang hindi mo pa naririnig yung kabilang side, ikaw ngayon, nagiging emotional ka, galit ka na kagad. Ito, halimbawa pa, isa pare, umuwi yung anak mo galing school, umiiyak. Sabi niya, pinagalitan ako ni teacher, napahiya ako. Ikaw naman, sugod ka naman agad sa school. Inaway mo si teacher. Yung pala, kaya pinagalitan anak mo kasi nambuli ng kaklase niya. Di ba, nakakahiya? Instead na nadisiplina mo yung anak mo,
feeling tuloy nun, kinukonsente ako ng nanay ko pagka nambubuli ako. E di pinalaki mo yung anak mo na bully, di ba? O pinalaki mo yung anak mo na para bang ina-affirm mo o para bang sinasabi mo sa kanya, okay lang yan. Ako laging nasa likod mo. Kahit kasama na ginagawa ng anak mo, okay lang yan. Kasi ganun tayo di ba? Pag nagsumbong yung anak natin, lalo na bata. Pero masama yan. Alam niyo kung bakit? Paglaki niyan, hindi siya natuto. Paglaki niyan, feeling niyan, okay lang gumawa ng masama kasi kakampihan naman ako. Hanggang eventually, yung kasamaan na yan, alam mo na, magre-resulta ng masama. Di ba? Kaya nga sabi, there are two sides to every story and there is the truth. Ulitin ko There are two sides to every story and then there is the truth. Dalawa daw ang side ng story. Pakinggan mong pareho. At may isa pa. Ano yung side na yun? Yung katotohanan. Kaya nga dapat, wag tayo agad-agad nagre-react. Wag tayo kaagad humuhusga. Pakinggan mo muna ang pareho. Lesson number 6. Ang legal na daan, ang tamang daan. O yung due process. Alam mo, ito yung pang-anim. Ang tunay na matapang sa tamang proseso lumalaban. Si Manny, di ba? Bilyonaryo yan. Pwede siyang gumawa na masama kung gusto niya. Siyang utos lang, magkano lang ngayon ang ulo. Di ba? Pero ano sabi niya? Filean ng kaso yan. Sa batas siya dadaan. Alam mo, napabilib ako dito. Kasi para sa isang katulad niya, bilyonaryo, accomplishment nito bilang isang boksingero, napakatindi, kaya napakadaming pera nito. Pero ano sabi niya? Filean ng kaso. Hayaan mo ang batas ang humabol sa tao nito. Ito halimbawa, may umutang sa'yo, ayaw magbayad. Ang ginawa mo, pinost mo yung mukha sa Facebook. Nilagyan mo ng scammer, nagtatago. Mali yun, mga banateros. Alam ko na nakakainis yun. Ako, ang dami kong ganyan. Yung mga hindi nagbabayad, animal, iniwan. Alam mo yun, binlock ko na lang. Daming ganyan, di ba? Nakakabuisit yun. Pagka nangungutang, ang bait-bait, pero pag sinisingil mo, galit pa. Parang siya pa, parang ikaw pa may kasalanan. Di ba? Pero, kung ipopost mo yan, at dadaanin mo sa hindi tama, o hindi in a due process, tapos maglalagay ka, scammer, nagtatago, papakita mo pa yung picture, papakita mo pa yung conversation nyo. Ang mangyayari niyan, babalikan ka pa niyan. Pwede ka pang babaligtad at makasuhan ng cyber libel. Ano ang tamang daan? Due process. Barangay muna. Ipabarangay mo. Kasi tandaan natin, pwede yan. Kung nagkasunduan, nagkapirmahan doon, babayaran ka, ganito. Okay. Pag ayaw pa rin, meron naman tayong tinatawag na small claims court. Diba? Matrabaho, pero yun ang tama. Kesa yung ikaw pang baligtarin. Alam mo ba na pag pinost mo yung nangutang sa'yo at ipinahiya mo at nilabas mo yung conversation nyo, ikaw pa ang pwedeng makasuhan. Diba? Kaya nga sabi ni Confucius he who conquers himself is the mightiest warrior. Tama yun. Yung kaya mong labanan yung emosyon mo, yun daw ang talagang malakas. Kasi pagka nalabanan mo yung emosyon mo, nagalit ka, hindi ka hindi ka magwawala, di ba? Unit gagawin mo yung tama, yun ang ibig sabihin ng mightiest warrior. Totoong malakas ka. Dahil hindi ka nagpapasakop sa emosyon mo. Ginagamit mo utak mo. Huwag kang magpapasakop sa emosyon mo, ipapahama ka niyan. Babaligtad pa, ikaw pa makakasuhan. Alam mo, itong katulad ni Manny Pacquiao, na instance na to, bilib ako doon sa self-control niya. Sabi nga, it takes more strength to file a case and follow the law than to just scream and shout. Kasi makikita mo doon yung lakas ng mama. Hindi yung magsisigaw, magmumura ka dyan, magwawala ka dyan. Wala yan. Ang mabuti, i-follow through niya ng kaso. Diba? Yun ang importante sa lahat. Kaya yung isa bagay na yun, doon ako bilib kay Manny Pacquiao. Lesson number 7. Respect begets respect. Naku po, dami gumagamit to pero di naintindihan. Alam mo, sabi nga nila matutong rumespeto kung gusto mong respetuhin ka. Kahit hindi mo gusto si Pacquiao bilang politiko,
Hindi naman natin binoto rin yan. Hindi mo may alis na nagbigay siya ng karangalan sa bansa. Respetuhin mo naman yun. Diba? Respetuhin mo yung narating ng tao. Nagbigay ng karangalan to sa Pilipinas, bababuhin mo ng ganyan, idadamay mo pa, FLM, ina mo ka. Ay, sorry. Hindi, di ba, nakakaano eh. Etong tao na ito, nakipagbugbuga, kumita siya, kasama na yan. Pero at the same time, alam mo mga kababayan, pumunta ka sa ibang bansa. Ang laging kilala nila, hindi nila kilala ang Pilipinas. Minsan hindi nga kilala yung mga sikat sa atin. Isa lang ang kilala nila. Manny Pacquiao! Gumagano sila, di ba? Bakit? Nabigay ng karangalan sa bayan natin to. Tapos bababuyin mo lang. Tapos isasama mo lang siya sa vlogging mo para lang makakuha ka ng kasikatan. Wag naman ganun. Alam mo, ito real talk to. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Sa trabaho, di ba, may bisor ka o manager. Minsan na mas bata sa'yo. Minsan, naiinis ka sa estilo niya. Pero kailangan mo pa rin bigyan ng respeto sa posisyon niya kasi una, boss mo siya. Pangalawa, malamang sa malamang, kaya boss mo siya, mas matindi pinag-aralan niya sa'yo. Nagkataon lang mas matanda ka. O baka naman, meron siyang mga napasang pagsubok mula sa boss niya, sa boss ninyo. Kaya, inilagay siya sa ibabaw mo. Matuto ka rumispeto. Di ba? Kung babastusin mo siya, paano kanya re-respetuhin bilang empleyado? Give and take lang yan. Respetuhin mo, re-respetuhin ka din yan. Kung hindi ka niya respetuhin, eventually, malalaman ng nasa paligid ang bastos nitong, itong arroganting boss namin. Lalabas at lalabas siya. Ang ganda ng sinabi ni Albert Einstein. Sabi niya, I speak to everyone in the same way, whether he is the garbage man or the president of the university. Diba? Alam mo, minsan kasi, ang bilis nating humusga kung sa mga tao hindi natin nire-respeto. Ewan ko meron kasing kwento kay Adam Sandler. Yung anak niya. Ito kasi kwento. Nakita ko rin sa YouTube, may video rin ito. Pero sabi nung iba, hindi lumabas sa news. Okay, basta ganito yan. Ang kwento, yung anak daw ni Adam Sandler, pumasok sa isang luxury store. Hindi na natin babanggitin para hindi naman maano yung luxury store na yun. Simple lang ang suot. Hindi yung, alam mo na, hindi yung naka luxury dress o whatsoever o Rolex o whatsoever. Hindi nakaganon. Simple lang yung babae, yung anak ni Adam Sandler. Sabi ba naman dun nung sales lady dun, para sa mga serious buyer lang to. Kasi mahal nga naman Mahal yun, mahal. Ako alam ko, mahal yun. Isang bag dun, 1 milyon Diba? Sabi ba naman para lang sa mga serious buyer ito. May pagtingin siya, mapagaganon muna. Actually, sa Pilipinas, marami niyan Pero sa ibang bansa, okay pa Pero sa Pilipinas, daming ganyan Ganun. Marami tayong naririnig ng mga ganyang kwento. Yung anak daw ni Adam Sandler, tinawagan yung tatay niya na si Adam Sandler, yung artista. At agad-agad daw lumusog dun sa shop. Lahat ng model nung bag na yun binili. Kahit yung iba pang mga iba na hindi ka model nun, basta bago, binili daw lahat. Tapos, pinagsabihan ng yung manager, sabi niya, wag mong ilagay dito yung yung para bagang syempre pag nagbebenta ka, meron kang meron kang points or meron kang kita din, parang ganun. Sabi niya, wag mong ibigay sa kanya yung sales, ibigay mo sa iba. Ganun daw ang ginawa ni Adam Sandler. Tapos ang sabi nga ni Adam Sandler, alam mo, ang pagiging karespe-respeto ay hindi yung maraming suot na mamahalin, di ba? Hindi yung ganun. Dapat matuto kang rumispeto kahit doon sa tingin mo mas mababa sa'yo o di kaya mas superior ka sa kanya. Dapat yung respeto nandyan kahit saan. Yan ang dapat nating matutunan. Alam mo, sabi nga nila, di ba? Pagka mas mababa sa'yo, minsan yung the way ka makinig, parang hindi ka nakikinig pag nagsalita. Napapansin nila yun.
Napapansin po nila. Kaya dapat, kahit medyo mas mababasa yung katungkulan o di kaya mababasa yun ng level ng buhay, ikaw ay nasa class B o class A tapos siya ay nasa class C o D, ibig sabihin hindi mo napakikinggan. Huwag ganun. Dapat respeto nandun pa rin kahit anong level yan ng nasa society natin. Kasi nga, sabi nga, di ba? Respect begets respect. Matuto tayong respeto sa kapwa natin. Lalong-lalo na katulad ni Manny Pacquiao. Diba? Bakit? Abay, tindi ng accomplishment niya sa buhay. Tapos, babastusin mo lang Norman Mangusing. Ha? Wag naman ganun. Kahit ayaw mo yung politika niya, galangin naman natin yung tao bilang tao. Idadamay mo pa yung nanay na baluga or something, baka binibitawan mo. That's not right. That's below the belt, ika nga. Number 8. Lesson number 8, ha? Ingat sa paggamit ng pangalan ng iba o yung mga clout chasing. Huwag manggamit ng tao para umangat. FLM, wag ganun. Marami kasi ngayon yan eh. Ito yung mga tao mahilig mag-name drop. Yung tipong nag-a-apply sa trabaho, sasabihin, kumpare ko si Mayor, o tito ko si General, o si ganito. Para lang ma-hire agad. Kadalasan sila yung walang ibubuga sa trabaho. Magsikap tayo sa sarili nating pangalan at abilidad. Huwag tayong sumakay sa likod ng iba. Sabi nga he who walks in another tracks leaves no footprints. Sabi ni Joanne Brannon. Ulitin ko he who walks in another's tracks leaves no footprints. Sabi nga, if you just copy or attack a famous person to get views, you aren't leaving your own mark. You're just a shadow of that person. Naku po, ang dami kong kilalang ganyang vlogger. Ayoko na magsalita. Ayoko mapasok sa politika. Maraming ganyan na gumagawa lang ng chismis. Tapos babanatan lang yung sikat. Diba? Alam mo yun, gagawa lang siya ng chismis dahil gusto niya sumikat, gusto niya maging relevant, dahil bobo siya, saka makikilala. Bilang isang chismosang vlogger, saka makikilala. Bilang isang clout chaser, wala kang nalilive na mark. Wala kang naiiwan na marka sa tao. Sino ba ito? Dapat kasi may ganun eh. Sino ba itong vlogger na ito? Sino ba itong influencer na ito? Halimbawa, itong si Norman Mangusing. Actually, pati naman si Makagago ganito din. Nakilala lang para nang babash. Yun lang. Nakilala lang para lang, alam mo yun, wala naman talagang iniiwang marka sa tao. Alam mo honestly, kahit po sa akin, check yan eh. Lagi kong iniisip yan na, alam mo naman tayo doon sa ating isang channel na Banat Bay, tayo ay bumabatikos sa mga politiko. Di ba? Pero at the same time, lagi kong iniisip, kahit bumanat ako, kasi tama naman din na tayo mag-criticize ng mga public official o government official na hindi nila ginagawa yung trabaho nila. Pero at the same time, gusto ko, mag-iwan din ako ng marka. Yan ang lagi kong paalala sa sarili ko. Lagi kong iniisip sa sarili ko, dapat mag-iwan ka ng marka na positibo dun sa taong nakikinig sa'yo. Hindi lang basta banat ka lang ng banat. Kasi kung banat ka lang ng banat, ang daming gumagawa niyan eh. Paano ka maiiba sa kanila? Kailangan may maiwang kang lesson that they can take para magamit nila sa buhay nila at meron silang natutunan. Di ba? Kasi kung puro sakay ka lang ng sakay sa issue ng iba para mapansin, paglipas na yung issue, wala ka ng kwento. Bakit? Kasi nga, wala na eh. Wala ka namang alam kung hindi sumakay lang sa issue. Gumawa ka ng sarili mong pangalan na hindi na kailangan manghila sa iba. Ito, lesson to sa mga influencer. Ay, alam mo yun, lalo na sa politika. Alam mo naman, sa politika, maraming ganyan. Yung nakikilala mo lang kasi na nagtotroll lang sila o bumabanat lang sila. Dapat makikilala mo yung tao na yun kasi may napupulot kang aral. May napupulot ka na pwede mong gamitin at pag ginamit mo sa buhay mo, gaganda, di ba, ang buhay mo. Ngayon, ang daming clout chaser na sa social media. Huwag sanang ganun. At yun din ang bilang mga tao, ordinaryong tao, huwag din tayong ganun. Yung sumasakay lang, kasi maraming ganyan eh. Yung sasakay lang sa yaman ng kaibigan. Sasakay lang sa na-accomplish ng kaibigan. Kahit hindi influencer ka, yung sakay ka lang na sakay dun sa kaibigan mo.
Hindi ka gumawa ng sarili mong kwento. Make your own story. Sino ba ako? Ano ba ako? Huwag kang sumakaya. Hindi, ako si ganito, kaibigan ni ganire. Huwag ganun. Dapat, ako si ganito at ito yung kwento ko. Kaya ako nakikilala o kaya ako nagugustuhan ng mga tao maging kaibigan dahil meron ako sariling kwento. Hindi dahil kaibigan ako ni ganito kaya ako siya kakaibiganin. Hindi ganun. Dapat gumawa ka ng sarili mong kwento sa buhay. Lesson number 9. Ang katotohanan ay laging lalabas. Integrity, sabi nga eh. Sabi nga nila, you can hide the truth but you cannot bury it. Pwede mo itago yung katotohanan pero hindi yan maililibing. Ano ibig sabihin doon? Lalabas at lalabas ang totoo. Kahit anong galing mo magtahi ng kwento, lalo na pag perang usapan, mabubuko ka rin. Maraming ganyan eh. Sa mag-asawa, yung mister na may tinatagong extra income na hindi dinideclare kay misis para pang-inom o pang-bisyo. Akala niya lulusot siya dun. Tapos biglang walang makikita. Bigla ka nalang makikita na bumili ka ng kung ano-ano. Yung tiwala mawawala. Yeah, pag nabuking ka. Akala ko ba ito lang yung sahod mo. Paano ka nakabili ng ganito? Kasi 'di ba, iniintrega mo yung sahod mo sa asawa mo. 'Di ba? O tas pag nabuking ka, mawawala yung tiwala. Sabi nga, ang trust ay parang papel yan. Ha? Pag nalukot yan, kahit anong plancha mo, ipit mo sa libro, lukot pa rin yan. Mag-iiwan pa rin ng marka yan. Oo, magiging ano. Pero yung pag ang tiwala na medyo na-break mo na, kahit patawarin ka, meron ng pagdududa. Hindi na mawawala yun. Nagmamarka na po yun. Maaring napatawad ka pero hindi makakalimutan. Kaya napaka-importante po na you stay on the truth dahil lalabas at lalabas ang katotohanan. Huwag kang magsinungaling. Katulad nga nito kay Norman Mangusing. Akala niya nung una, yung kasinungalingan niyang may utang si Manny Pacquiao sa kanyang 30 million, dahil nakalusot siya nung una niyang bitaw, akala niya makakalusot na siya forever. O eventually, lumabas. Diba? Yung mga nagtuturing sa kanyang bayani, noon, maraming bilib dyan noon eh. Ang dami na budol dyan eh. O ngayon, lumalabas na talagang kasinungalingan lang pala yung tunay niyang yaman. Dahil wala naman palang ganun. Kasi nga, ang katotohanan, lalabas at lalabas yan. Lesson number 10. Gamitin ng impluensya sa tama. Magkaroon ka naman ng purpose sa buhay. Kung meron kang impluensya, gamitin mo naman ito sa tama. Tayong mga social media, tayong mga influencer, kahit hindi nga ikaw influencer kasi hindi mo naman masabi kung kailan ka maging influencer pag may 10,000 followers ka na. Hindi. The mere fact na may nagfa-follow sa'yo, gamitin mo itong influensya. Kahit 10 lang, kahit 50 lang nag-follow sa'yo. Pag nag-post ka naman, gamitin mo naman ito ng merong purpose. Diba? Gamitin ang boses sa tama. Kung may platform ka, maliit man o malaki, gamitin mo para makatulong, hindi makasira. Alam mo ngayon, ang dali na kasi. Ang dali na magkaroon ng page, ang dali na magkaroon ng profile, channel, ang dali na eh. Ang problema, kung meron ka nito, baka naman pwedeng gamitin mo na lang ito na makatulong sa kapwa. Huwag kang manira ng kapwa. Gamitin mo ito sa tama. Di ba? Sa group chat ng pamilya, dyan pa lang eh. Diba? Meron ka ng influensya dyan eh. O magkakaibigan. Imbes na puro negative na balita o chismis o paninira sa gobyerno, ifo-forward mo, bakit hindi mga job opening? Diba? O kaya mga inspiring na kwento o simpleng pangangamusta. Maging source tayo ng good vibes at tamang impormasyon sa mga taong nakapaligid sa atin. Kaya ako nga alam nyo ginawa itong Banat by 360. Isa yun sa mga vision ko eh. Bilang influencer, since pag nagbabasa ako, marami kung doon sa kabila kong channel, marami nagsasabi, alam mo, nakikinig kami sa'yo, pag talagang inaabangan ka namin, bla 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 bla. Napaisip tuloy ako na parang kahit pa paano pala, meron talaga nakikinig sa akin. May influensya pala ako. Bakit hindi ko na lang din ituro yung mga nalalaman ko through my failures and through my success, i-share dito sa Banat by 360. Na out of politics, di ba? Kasi
alam nyo, bago naman po ako sa politika, napakarami ko na pong karanasan. Hindi lamang po sa politika, but also in business, in management, and everything. And sabi nga nung iba, kasi ang aking parang, hindi naman calling, pero parang gano'n na nga. Ang strength ko daw ay yung handling people dahil I do manage. Sabi ko, well then, I'll use it. Kasi marami po tayong in-apply at ina-apply sa mga grupo na meron tayo. At isi-share natin yun dito. Kasi nga, naisip ko, since meron ka namang influence kahit papaano, bakit di naman samahan mo ng good vibes? Walang problema kung i-criticize the government because meron talaga silang pagkakamali. They owe us good governance. Kasi we're paying taxes di ba? Pero at the same time, magkaroon din naman ng positibo sa mga taong nakikinig sa'yo. Kaya nga ako natutuwa sa mga nagko-comment dito, sabi nila, gusto namin itong content mo, more of this content kasi marami kaming natututunan. Alam mo, thank you very much. Nakakataba kayo ng puso at ng tiyan ko, biro lang, ng puso dahil sa mga mensahe nyong ganyan. Alam mo, basta ang natin dito, magkaroon tayo ng impluensyang magaganda sa ating mga nakikinig, nagfa-follow. We want them to have a positive look sa mga bagay-bagay pag pinagdadaanan nila. Kasi tayo, ang dami nating pinagdaanan, ang dami nating failures na gusto kong i-share din sa inyo. Sabi nga, your life is your message to the world. Make sure it's inspiring. Napaka-importante nito. Huwag mong ahayaan na yung iyong buhay ay hindi maging inspiring. Dapat maging inspiring ito. Kahit ako, goal ko, may ma-inspire lang ako 2, 3, 4. Okay na sa akin, 5. Alam mo yun? Basta may ma-inspire. Dahil nakakatuwa ako mga kababayan pag nababasa ko yung message ninyo na may nai-inspire kayo sa channel na ito. I'm really happy and I thank God for it. Dahil alam nyo, hindi lang naman po ginagawa ko ito dahil gusto ko ng views. Hindi yun. Alam nyo, ginagawa ko ito kasi gusto kong may matutunan kayo. May ma-share ako sa inyo. At nakakatuwa kung may babasa ako, 2, 3, 4, magsasabing, uy, natuto kami, dami namin napulot na aral. Alam mo, malaking bagay na sa akin yun. More than the earnings na nakukuha sa views, yun ang mas magandang earning, di ba? Yung bang, ay, naka-inspire ako ng tao. Kaya sana, ganun din tayo sa ibang bagay. Sabihin sa mga kaibigan natin, sa mga pamilya natin, be an inspiration. Huwag yung pagkakasama kayo na didrain sila dahil ang toxic nyo. Dapat ma-inspire sila pagkakasama kayo. Dahil alam mo, masarap kasama ang very inspiring person. At alam nyo yan, pag toxic ang kasama ninyo, ang sarap iwan. Pero pagka inspiring ang kasama ninyo, ang sarap samahan. Imagine niyo, alin kayo doon? Yung toxic o yung inspiring? Mga banateros, ang punto ko lang dito sa video na to, ang clout, ang views, ang kasikatan sa social media, lumilipas yan. Bukas makalawa, may bagong issue na naman. Pero at pangalan at dignidad, kapag yan ang nadungisan, napakahirap linisin. Si Manny Pacquiao, literal na nagbuwis ng dugot, pawis sa ring para iangat ang pangalan ng Pilipinas. Kaya naintindihan ko kung bakit masakit para sa kanyang ganito-ganituhin lang na mga taong gumagawa ng kwento sa internet. Ito ang tanong ko sa inyo at gusto kong sagutin nyo sa comments. Dapat na nga bang tuluyan at sampulan ni Manny Pacquiao itong si Kulaong sa legal na paraan para matuto ang mga nagkakalat ng fake news? O dapat bang palampasin na lang ito? Pag-usapan natin yan sa comment section ha. Salamat sa pagsama sa akin sa mahabang kwentuhan na to. Sana may napulot kayong aral na pwede nyong magamit sa araw-araw na buhay. Kung nagustuhan nyo ito, ang ganitong klaseng real talk, please, i-like and share ang video at mag-subscribe kayo sa Banat by 360. Laging tandaan, maging matalino, maging mapanuri at huwag magpapaloko. Hanggang sa susunod na banat! Ingat kayo mga banateros. Maraming salamat po.